Dalawa ho ang nakapagsalita pa bago mag-present, no? Isa ho dyan, si former Senator Biason. Sabi ni Senator Biason, ano ba naman kayo? Mataas ho yung boses niya. Ano ba naman kayo? Magpapatawag kayo ng caucus, walang agenda. Yung media sa labas, alam na impeachment ang pag-uusapan. Ako hindi ko alam. Papapirmahin nyo kami ng impeachment, wala pa akong nababasang kopya ng impeachment complaint. Tapos, tumalikod ho siya, di na siya nag-intay ng sagot, tumalikod, tapos hindi ko alam kung lumabas o kung saan nagpunta. Pagkatapos ho nun, ang susunod na magsalita ay si Congressman Rufus Rodriguez. Sabi ni Kong Rufus, paano yun kung meron kaming clarification tungkol dun sa PowerPoint presentation? Hindi ba ho kami pwede magtanong? Sinagot ho ni Speaker Belmonte, ang sinagot lang ho ni Speaker Belmonte ay si Congressman Biason. Sabi niya, pwede kayong kumuha ng kopya mamaya sa likod dahil ginagawa pa. Yun ang sabi niya kay Congressman Biason. Pero si Congressman Rodriguez, ang sumagot ho kay Congressman Rodriguez ay si Congressman Boyet Gonzales. Ang sabi niya, kung gusto mo magtanong, doon ka magtanong sa floor. So, pagkatapos nun, nagpresenta na ho si Congressman Tupas ng PowerPoint presentation. Napanood niyo po ba yung PowerPoint presentation na ito? Opo. Ano po ang mga nakalagay dun sa PowerPoint presentation kung naalala niyo po? Pinaliwanag ho ni Chairman Tupas, ito ang grounds for impeachment kay Chief Justice Corona. Katulad na sinabi niya yung article, tapos may nakasulat na mga bullet points, tapos may narrative siya. So, for example, Your Honor, Article 1, sinabi niya yung accusation, tapos dinarrate niya kung bakit. Yung Article 2, yun ho ang pinaka-famous na article, sabi niya, non-disclosure of SALN is a culpable violation of the Constitution. Number 3, sabi niya, yun ho yata yung tungkol sa pag-appoint sa misis ni Chief Justice Corona. Tapos yung 6 ho na article, parang isa ho ang presentation nun dahil ang sabi, ito ho ay a pattern of deciding in favor of GMA. Tapos yung 3 doon, ang sinabi, ay yung 2 doon, yung flip-flopping decision. So ganun ho yung pagka-explika. Nandito po sa korteng ito, yung pong verified complaint for impeachment. Ipapakita ko po sa inyo to. Pwede nyo po bang sabihin kung ito po ang nakita ninyo doon sa PowerPoint presentation na sinabi nyo pinangunahan ni Representative Neil Tupas? Pakitingnan lang po ng mabuti. Ito yung buong to? Yung pong verified impeachment complaint lamang. Pakitingnan lang po. Hindi, itong buong kakapal na papel? Yan pong buong kapal na yan. Ito yung buong kapal? Yan po yan, yan po. Pakitingnan nyo lang po ng mabuti, yan po ba ang pinakita sa PowerPoint presentation? Let the record show that the witness is perusing through a copy of the verified impeachment complaint. Hindi ho ganitong ang pinakita ho, Article 1, tapos may nakasulat ho, tapos narrative. Tapos Article 2, nakasulat ho yung allegation, tapos narrative ulit. So hindi ho ganitong kakapal na hindi ho mapa-PowerPoint on bullet points lang ho yun eh. Kayo po ba nabigyan ng kopya niyan, ng complaint na yan, nung nandun kayo sa presentation sa caucus? Hindi pa ho, kasi sabi nga ni Speaker, ginagawa pa sa likod yung kopya. Nung humingi ho si Congressman Biason, sabi niya, wala kaming kopya, paano kami pipirma? Sabi niya, ginagawa, kubuha kayo ng kopya sa likod mamaya. Doon po sa... Ginagawa yung complaint.
Yung articles of impeachment. Hindi ho Your Honor, Mr. Senate President, hindi ho maliwanag ko. Kasi ganito ho, can I explain, Your Honor? Oo. Sige. Ang sabi ho kasi ni Congressman Biason, siya ho medyo galit ho kung ano, mataas ho yung boses niya, pumasok siya, tsaka alam niyo, lumakad yun, macho ho Sabi niya, lumapit sa mikropono, sabi niya, ano ba naman kayo, magpapatawag kayo ng meeting, walang agenda. Tapos, hindi ko na ho sasabihin yung sinabi niya sa ita, mukha naman akong ano dito, yung media sa labas, alam na impeachment pag-uusapan, ako hindi ko alam. Tapos papapirmahin niyo kami ng impeachment complaint, wala naman kayong kopyang pinapakita. Ang sagot ho ni Speaker is, ginagawa pa sa likod, kumuha na lang kayo mamaya. So I don't know what he exactly meant by ginagawa pa, Mr. President. I'm sorry, I could Sige. I could not answer it directly. Yeah, correct. Pakitingnan nyo lang po dun sa verified impeachment complaint. Nandyan po yung grounds for impeachment. Pwede nyo po bang sabihin sa korting ito kung yan po ba ang pinakita dun po sa PowerPoint presentation? Mr. President, we object to this line of questioning because they are now going into the articles of impeachment which has already been answered by the defendant, and this has been ruled upon already in the resolution of this honorable He's court. just asking a question whether he read this impeachment, articles of impeachment. The witness may answer. Hindi po. Hindi po, ano? Wala po, hindi po yan ang nakalagay. Maiksi lang ho yun bullet points lang. Bullet points lang ho Article 1, tapos may bullet point doon, tapos narrative ho. Okay. Yung pong sinabi nyong, tingnan nyo po dyan, ano, yung Article 1 na nakasulat po dyan, at saka base doon sa Article 1 na nakalagay po doon sa PowerPoint presentation, meron po bang pinakita sa inyong mga dokumento na sumusuporta dyan sa aligasyon ng Article 1? During the caucus? Sa Article 1 ho, wala. Naka-flash lang yung title, tapos narrative. Meron po bang pinakita sa inyong desisyon ng Korte Suprema? Your Honor, po, object, leading question, Your Honor. what May was shown to you? May answer. Oh. Desisyon ng Korte Suprema? Oo. Wala po. Wala pong Sinabi pinakita. lang ho na may ang Article 1 ay sandali po, binabasa ko po Wala lang. Pinaliwanag lang niya na kinakampihan doon sa mga kasong may binanggit sa mga kaso, sinabi lang niya kinakampihan. Pero kung sasabihin niyo pinakita ba yung kaso o pinakita ba yung GR number or in-enumerate ba yung kaso, wala ho. Wala po. Doon po sa Article 2, doon po sa PowerPoint presentation, meron po bang dokumentong pinakita sa inyo tulad po ng SALN ni CJ Corona o kahit na anong sertifikasyon? Meron po bang pinakita sa inyo noon? Nung ipinapaliwanag yung Article 2. Pero witness ba? Pinakita ho yung SALN? Meron po bang pinakita sa inyong kahit na anong dokumento? Wala ho. Wala. Meron po, ipinaliwanag po ba sa inyo yung ibig sabihin ng Article 2? In narrative, Article 2, it is a culpable violation. Dapat mag-disclose ang Chief Justice ng SALN. Pag hindi niya di-disclose yan, culpable violation of the Constitution. Ganun ho ang pagkasabi. Yun lang pong disclosure ang sinabi? Meron pa po bang iba? Non-filing and disclosure of the SALN, ang sabi. Yun lang po ang paliwanag in the PowerPoint presentation. Opo, nakasulat ho, non-disclosure and filing of SALN. Yun lang ho. Pero kung tatanungin niyo kung pinakita yung SALN o may pinakitang certification ba na sinasabi na the Chief Justice did not disclose or the Chief Justice did not file a SALN, wala hong certification na ganun. At wala hong SALN na pinakita.
Meron po bang mga income tax return o transfer certificates of title? Maski po photocopy, meron po bang pinakita sa inyo? Your Honor, sinabi ko na ho, wala Wala, pinakitang maski na ano? kahit anong dokumento. Puro paliwanag lang po yung nangyari. Opo, narrative. Narrative po, Your Honor. Doon po sa Article 3, meron po bang pinakitang mga dokumento sa inyo? Wala po. Kahit na ano pong dokumento? Sa lahat ho ng article, wala akong pinakitang dokumento. Ang pinapakita lang ho, yung parang, ano ba tawag dito? Parang bullet point, parang isang maiksing paliwanag, tapos sinasabi niya kung ano yung pinapaliwanag niya, kung ano ibig sabihin ng article na yon, Your Honor. Ano po ba ang naging conclusion ni Congressman Neil Tupas matapos po yung PowerPoint presentation niya? Hindi, sinabi niya na dapat impeach si Chief Justice Corona. Kayo po ba ay sumang-ayon sa conclusion na ito? Hindi po. Bakit po? Hindi po ba pinaliwanag naman sa inyo? Hindi po ba kayo nakumbinsi nung paliwanag ni Congressman Neil Tupas? Mr. Senate President, can I answer? Yes. No, because my answer will be that after the presentation, I was not convinced that there was probable cause. But you ruled earlier, so you might get mad at me. Just answer and the court will make a ruling. No, I don't want them to get mad, Your Honor. Because they were trying to convince us that there was probable cause. That's why there was a presentation. Kayo po ba ay nakumbinsi? Were you convinced that there was probable cause? Hindi ho ako, kasi ang pagkaintindi ko po sa probable cause, yung probabilidad na ginawa ho ng akusado ang isang paratang sa kanya. Paano ho ako makukumbinsi kung wala hong dokumento o katibayan na pinapakita? Siyempre, para makumbinsi ho tayo, dapat makita natin, kunyari, non-filing of SALN. Dapat ho, may certification na hindi ho siya nag-file ng SALN. Pero kung wala akong papakitang dokumento, hindi ako makukumbinsi na may probable cause. So aside from not being able to read the complaint and not seeing these documents, was there any other valid reason for you not to sign the impeachment complaint? Was there any other consideration that you... Dalawa ho. Number one, hindi ako makakapirma nang hindi ko po nababasa. Opo. Ano po Yan ho yung unang-una. Siyempre, kahit naman ordinaryong tao, hindi ka pipirma kung